umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa himpilan si Rejak Tinay and DJ Joey Boy on the line to keep us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:42 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines balita. PH stock market bumagsak sa red territory dahil sa pangamba sa US-Iran peace talks. Sunod-sunod na putok ng baril narinig sa loob ng Senado. Meralco nagbawas ng singil sa kuryente ngayong Mayo. PBBM nagtakda ng 50 pesos per kilo price ceiling sa imported rice sa buong bansa. At para sa detalye ng ating balita, PH stock market bumagsak sa red territory dahil sa pangamba sa US-Iran peace talks. Ang iba pang detalye ng ating balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, bumagsak nga sa red territory ang lokal na stock market kahapon dahil sa pangamba sa paghina ng peace talks sa pagitan niya ng United States at Iran. Ayon sa PhilStocks Financial, naapektuhan ito ng pagtanggi ng US sa panukala ng Iran at pahayag ni US President Donald Trump na humihina ang tigil putukan. Nagtala ang PSE index ng 0.25% na pagbaba sa 5,971.98. Habang bumaba rin ang All Shares Index sa 0.34% o sa 3,376.99. Kasabay nito, tumaas ang presyo ng langis at humina ang piso na nagsara sa 61.48 pesos kontra dolyar. Umabot naman sa 9.45 billion pesos ang turnover habang mas marami ang nalugi kaysa sa mga umangat na stocks sa merkado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sunod-sunod na putok ng baril narinig sa loob ng Senado. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni Sir Rejak Tinay. GV Balita Express. Nagkagulo sa Senado matapos tangkain ng mga otoridad na arestuhin Senator Ronald Bato de la Rosa na nananatili sa gusali mula Lunes matapos ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest order laban sa kanya. Ayon sa ulat, may narinig na mga putok ng baril sa ikalawang palapag habang pinalakas ang presensya ng mga pulis sa lugar. Dumating si Interior Secretary John Vic Remula at sinabi na hindi pa matukoy kung sino ang nagpaputok at giniit na layunin nila ay seguridad lamang, hindi ang pag-aresto kay Senador de la Rosa. Nauna rito, pinapasok si Remula sa Senado sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang ICC warrant ay kaugnay ng umano'y crime against humanity sa drug war habang hindi binigyan ng Supreme Court ng TRO ang hiling ni Senador de la Rosa. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. Meralco nagbawas ng singil sa kuryente ngayong Mayo. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagpatupad ang Meralco ng bahagyang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Nakatumbas ng 0.015 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa Meralco, bumaba ang overall rate kahit tumaas ang generation charge dahil sa mataas na refund rate. VAT exemption para sa kuryenteng mula sa indigenous natural gas at pansamantalang suspension ng Green Energy Auction Allowance o GEA all charge at pagbaba ng transmission charge. Samantala, dahil sa rollback, nasa 14.33 pesos kada kilowatt hour ang kabuang electricity rate para sa mga karaniwang kabahayan
ngayong buwan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At PBBM nagtakda ng 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported rice sa buong bansa. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Naglabas si Pangulong Bongbong Marcos ng Executive Order number 118 na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice sa buong bansa. Ayon sa kautusan, layunin nitong maprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at iba pang mapang-abusong gawain sa merkado, kasabay ng pagtitiyak na sapat, abot kaya at madaling mabili ang supply ng bigas para sa mga Pilipino. Mananatiling epektibo ang kautusan sa loob ng 30 araw, maliban kung maagang alisin ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At balik Senado mga ka-vibes, hirit na paumanhin. Nagdulot ng tensyon sa Senado. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni Student Jock Tinay. GV Balita Nagkaroon nga ng mainitang pagtatalo sa Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan sa loob ng Senators' Lunch noong Miyerkules, May 13, 2026. Kinumpirma ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang nangyaring altercation, ngunit nilinaw niyang walang naganap na suntukan. Aniya, nagugat ito sa hiling ni Senator Padilla na humingi ng paumanhin si Senator Pangilinan. Samantala, nauna nang iginiit ni Senator Padilla na dapat mag-sorry si Senator Pangilinan matapos umano siyang sigawan nito sa sesyong noong Martes. Sagot naman ni Senator Pangilinan, maaari na lamang ituloy ni Padilla ang paghahain ng ethics complaint laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes. At 20 million pesos na hinihinalang droga, palutang-lutang sa karagatan ng Palawan. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Nabahala ang mga otoridad matapos matagpuan ang hinihinalang cocaine na tinatayang nagkakahalagang mahigit 20 million pesos na palutang-lutang sa karagatan ng Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, isang mangingisda ang unang nakapansin sa dalawang kahinahinalang pakete na balot sa itim na plastic habang siya ay nasa laot na may layong 25 nautical miles mula sa barangay Taburi. Samantala, agad niya itong iniulat sa mga otoridad kung kaya't mabilis na recover ang nasabing pakete. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung saan nagmula ang ilegal na kontrabando at sino ang posibleng may kinalaman dito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 1,348 individuals na aresto dahil sa anti-krimen drive sa Calabar Zone. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, nakapag-aresto ang Police Regional Office Calabarzon ng 1,348 katao sa isang linggong pinasiglang anti-criminality campaign sa rehiyon kasunod ng pagtutok ng kapulisan sa laban kontra iligal na droga, mga wanted persons at maluwag na armas upang pababain ang krimen at mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Dahil sa operasyon laban sa droga, 277 individual ang nahuli at nakumpiska naman ang nasa mahigit 700 gramo ng shabu, 72 tableta ng ecstasy at mahigit 4,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng nasa 6.87 million pesos. Nasa 79% na mas mataas kumpara sa nakaraang linggo. Patunay ng mas matinding aksyon ng pulisya laban sa iligal na kalakalan ng droga sa rehiyon. Kaugnay nito, 107 mga pinakarekomendadong sospek at 162 iba pang wanted persons ang naaresto, habang 35 katao ang nahuli sa operasyon laban sa loose firearms at 78 naman sa iligal na baril ang nakumpiska. Kasabay ng voluntaryong pagsuko ng 14 na armas para sa safekeeping upang maiwasan ang paggamit sa karahasan at krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Bagong pamunuan ng Batangas Police Provincial Office, formal nang nanumpa sa tungkulin.
Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni Srinjak Tinay. GV Balita Mas pinaigting pa ang kampanya para sa kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Batangas matapos ang isinagawang turnover of office ceremony ng Batangas Police Provincial Office sa Camp General Miguel C. Malabar sa Batangas City noong Mayo 12. Nagsilbing kinatawan ni Governor Vilma Santos Recto si Arcaido Ronquillo bilang panauhing pandangal sa formal na panunungkulan ni Oliver B. Ebora bilang bagong OIC Provincial Director ng BPPO kapalit ni Meliton A. Salvadora Jr. Sa mensahe ng gobernadora, ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaang panlalawigan sa bagong liderato ng kapulisan upang mapanatili ang matatag na seguridad, kapayapaan at kaayusan para sa mga Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating weather update, Pag-asa, patuloy na nagbabala sa danger level heat index. Ang iba pang detalye ng ulat panahon, GV Balita Express. patuloy na nararanasan sa bansa ang mainit na at maalinsangang panahon kung saan ilang lugar ang posibleng pumalo sa danger heat index ayon sa Pag-asa. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na panandali ang pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na pagbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at maging alerto sa biglaang pagbabago ng panahon upang makaiwas sa heat-related illnesses at epekto ng thunderstorms. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes Balita, proyekto ng organikong pagsasaka iminungkahi sa Batangas City. Ang iba pang detalye ng ating Good Vibes Balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, kamakailan nga ay iminungkahi ng Batangas City People's Council sa kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Batangas City Mayor Marvy Marino ang pagsasagawa ng organic farming project sa Batangas City. Ito'y upang mabawasan ang paggamit ng kemikal na pataba at makapagbigay ng mas ligtas at masustansyang pagkain para sa mga Batanggenyo. Sa pamamagitan ng organikong pamamaraan ng pagtatanim, layunin ng proyekto na itaguyod ang pangkalikasan na pagpapanatili at seguridad sa pagkain habang isinasagawa itong iugnay sa programang Mag-aral at Mananghalian upang direktang makapagbigay ng sariwang ani sa mga estudyante sa elementarya. Gayunpaman, sa kabila ng paglala ng panganib ng polusyon at kakulangan sa masustansyang pagkain, inihayag ng pamahalaang panlunsod na bukas sila sa mga mungkahi. Isang hakbang na maaaring magdulot ng epekto hindi lamang sa kalupaan, kundi pati sa hinaharap at kalusugan ng bawat Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita. Abangan po ang ating Good Vibes Balitaktakan sunod na maya-maya. At may mga ibubunyag at may pag-uusapan. At kung gusto niyo maka-jump in sa aming conversation, ay meron tayong online streaming sa gv99-9.live at pwede kayong makinig doon at meron tayong live chat sa ibang bahagi. At ang ating balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:55 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Kasama natin sa himpilan, Srinjak Tinay and DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Again, this is GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init Magandang na umaga po balita, sa nanonood sa mga ating balita, Facebook mga live malaman, stream. mga Pwede po tayong lumipat sa aming online streaming na gv99-9.live. At pwede nyo rin bisitahin ang aming Facebook page para makita nyo kung saan kami pwedeng pakinggan anytime, anywhere. At meron doong live chat sa ibabang bahagi. Pag-uusapan natin ang mahalagang usapin ngayong umaga. God bless everyone and have a great day po. Happy Thursday! Your news.